So, eto na nga ang Chismis Mars. Para doon sa mga walang idea, no, maybe you were too young back then, lalo na sa mga Gen Z and Gen Alpha na nakakakilala sa akin, pero sobrang bata pa noong 2016. So, I'll just give you an idea. 10 years ago, between September to December, may something kami ni Ella Cruz. Something kasi hindi naman naging kami. More on magkaibigan kami. You know, na laging nakikita like every other day, every 3 days for 3 consecutive months. Pumupunta ako sa mga shoot niya, you know, ng mga pelikula because during that time, 10 years ago, she was a very famous celebrity. So, kumakain kami, something like that, sa mga mall, Greenbelt, kung saan-saan. So, because of that, na-inlove ang lolo mo, no? Talagang in love naman talaga. Kitang-kita naman sa mga photos. So, yun lang pala ang problema. Ako lang pala yung nagmahal. Hindi naman ako pinaasa. Siguro ako lang yung umasa talaga. And mali ko rin, no? Mali ko rin. Kasi bata lang din ako during that time, 23 years old. So, medyo hindi pa ako experience sa mga ganitong pag-iibigan. So, kuya mo na in love, na tanga. So, to cut a long story short, on Christmas week of December, nagpunta yung family ni Ella sa South Korea. At masakit sa part ko na after they went to South Korea, after ng mga pinagsamahan namin, ginost na lang niya ako bigla. Hindi siya nag-reply to anything, kahit sa ang app or whatsoever. That was January 2017. Siyempre na-hurt ako kasi kala ko okay tayo eh. Yun pala, pinartner na siya ng Viva with Julian Crono, kaya kailangan na akong i-let go. So, para akong basura na disposable lang, na tinapon lang basta-basta. Ganun yung feeling ko. Sobra akong na-hurt. And because of that, you know, ito yung naging motivation ko na sabi ko, okay, kailangan maging celebrity rin siguro ako para magkaroon ako ng bilang sa mundo at hindi ako basta-basta itapon lang. And then, fast forward, July 2017, ang naisip ko na publicity stunt para sumikat is ipabillboard ko si Erich Gonzalez, tapos ayain ko siya ng coffee date. Okay? Pumutok pangalan ko, no? July 2017, as in putok. Tapos kaliwat kanan ng mga issue, mga scam shits about me. No, ang hindi ko lang matanggap ko yung tawagin akong scammer kasi I have a past, you know, totohanan na lang tayo, hindi man ako plastic na tao. Hindi ko lang matanggap is nakisawsaw yung nanay ni Ella during that time nung peak na trending ako. Ewan ko, hindi nyo siguro to naabutan niya, lalo yung mga Gen Z and Gen Alpha kasi sobrang bata pa kayo, nasa grade school pa lang siguro kayo nun. So trending na trending ako sa buong bansa. Hindi ko matanggap, itong nanay ni Ella nag-post sa Twitter na ako daw ay isang stalker ng kanyang anak. What? Like after everything I've done, you know, tatawagin mo akong stalker. Sobra akong nasaktan kasi pinaniwalaan nyo ng buong bansa, you know, na stalker ako. Na in-scam ko daw yung pamilya nila kahit hindi naman talaga. You know. So, from there, nagkaroon ako ng hatred or galit sa puso ko na pinangako ko, talagang sinumpa ko na one day kailangan maging sikat ako na celebrity, kailangan pumutok yung pangalan ko, kailangan magkaroon ako ng sarili kong big name in the industry. No? Kasi na-realize ko, kapag pala artista ka tapos meron kang sinabi na hindi maganda sa isang tao, kahit hindi ito totoo dahil artista ka or nanay ka ng isang artista, papaniwalaan to ng lahat. At yun ang naging ugat kung bakit ako naging si Sian Gasa. You know? So lahat ng to, you know, my name Sian Gasa and all, pagiging pambansang Marites and kung sino man yung pagkakilala niyo sa akin ngayon, ang reason behind this talaga ay si Ella Cruz. Yung motivation or hatred or yung revenge ay doon sa mother niya. Because wala akong masabi kay Ella, wala akong masabi kay Gabriela. She's a very, very good person. Napakabuting tao, napakabusilak ng puso, very, very genuine. Lalo na yung mga kapatid niya na nakabanding ko rin so many times. Napaka-okay ng kanilang pamilya. Wala akong masabi talaga. Until this point, 10 years later, talagang, you know, tinetreasure ko pa rin yung mga moments na yun during those 3 months kung paano nila pinaramdam sa akin na, you know, kaibigan ako, na tao ako, nire-respeto nila ako, they care for me. You know, I'm talking about Ella herself and yung siblings niya.
So, and including yung father niya na sobrang buting tao rin, sobrang bait din talaga, wala akong masabi. Yun lang talaga yung sa nanay. And, yun dahilan. Yun ang history kung bakit ko pinursige na magpasikat, kung bakit ako naging cloud chaser, kung bakit ako naging fame whore. Because I really want to have a name because of my revenge and hatred doon sa nanay ni Ella. Pero na-realize ko, that hatred, that revenge seeking, it consumed me. Kinain ako nito na hindi rin pala mabuti sa akin. And ano yung lesson na mapupulot natin dito? Kung ano man yung mga masalimuot, na pinagdadaanan nyo sa buhay, or kung ano man yung mga kasamaan na ginawa or ginagawa sa inyo ng ibang tao, don't let it destroy you, don't let it consume you. Gamitin nyo itong matinding inspiration or matinding motivation or gigil, fire deep within yourself for you to become a better person para malayo yung marating nyo sa buhay. Not because you want to take revenge of them, na gusto nyo silang masira, malaos, or na makapagiganti sa kanila, but because you just want to become the best version of yourself para maging successful or magtagumpay ka sa lahat ng mga gagawin mo sa buhay, para magkaroon ka ng pangalan, kung ano mang larangan ang iyong papasukin, ano mang industriya, just make sure na lahat ng ginagawa nilang hindi maganda sa inyo, kapag naagrabyado kayo, gawin nyo lang tong stepping stone, okay? Para maabot nyo o maarot nyo yung lulok ng tagumpay. So, yun lang. God bless. And regards kay Ella.